Enes Kanter at Royce White hindi eligible para madraft sa WNBA. At Warriors, standout player sa Summer League kinandado ng Warriors sa kontrata. Ang mga former player ng NBA na sina Enes Kanter at Royce White ay hindi kwalipikadong sumali sa WNBA draft matapos nilang ideklara ang kanilang sarili bilang mga babae sa magkahiwalay na publicity stunt noong unang bahagi ng Agosto. Ayon sa isang taong direktang may kaalaman sa sitwasyon na nagsalita sa USA Today Sports ngayong araw. Nagsalita ang taong ito nang hindi nagpapakilala dahil wala siyang autorisasyong magsalita sa publiko. Ayon sa kanya, hindi bibigyan ng atensyon ng liga ang mga pagsisikap na sadyang nilalayong kutyain ang liga o gamitin ang isyong ito upang maliitin o isantabi ang ibang tao. Isinali ni Kanter at White ang kanilang mga sarili sa usapin tungkol sa pakikilahok ng mga transgender na atleta sa pambabaing sports noong August 7. Lalong uminit ang usapin matapos sabihin ni Sophie Cunningham, guard ng Indiana Fever, na ang mga batang babae na naglalaro ng sports ay hindi dapat kailangang makipagkompetensya sa mga biolohikal na lalaki. Ayon sa collective bargaining agreement ng WNBA, tanging mga players na babae lamang ang kwalipikadong maglaro sa WNBA. Wala ring gender inclusion policy ang liga na malinaw na nagtatakda ng kwalifikasyon para sa mga transgender o intersex na atleta. Walang issue tungkol sa eligibility na nangangailangan ng aksyon mula sa WNBA ayon sa taong may direktang kaalaman. Inilarawan niya ang mga deklarasyon ni Kanter at White tungkol sa kanilang kasarian bilang sadyang nilikhang kontrobersiya at mga pagtatangkang maghasik ng pagkakahati-hati at makakuha ng atensyon. Dumating ang balitang ito isang araw matapos palabasin si Kanter sa isang laro ng Indiana Fever laban sa Chicago Sky sa Wintrust Arena sa Chicago matapos ang palitan nila ng masasakit na salita ni Sky guard Natasha Cloud. Si Kanter na napili bilang number 3 pick ng Utah Jazz sa 2011 NBA draft ay nakaupo sa gilid ng court at nakasuot ng itim na t-shirt na may nakasulat na Woman Noun, Adult Human Female. Lumapit si Cloud kay Kanter Freedom habang may timeout at sumigaw sa kanya. Tumayo si Kanter na nakabuka ang mga braso at umapak sa court lampas sa mga photographer bago siya awatin ng security. Pinalabas lang ako sa isang WNBA game dahil sa pagsuporta sa mga babae. Isinulat ni Kanter sa social media pagkatapos ng insidente. Pag-isipan ninyo iyan, Amerika. Wala pang plano ang WNBA na pagbawalan siya na dumalo sa mga susunod na laro. Sina Kanter at White ay naging bahagi ng kontrobersiya tungkol sa pakikilahok ng transgender na atleta sa WNBA matapos nilang sabihin na kikilalanin nila ang sarili bilang mga babae at sasali sa 2027 WNBA draft. Wala pang transgender na babae na naglaro sa WNBA, ngunit naging malaking usapin ito matapos ang mga pahayag ni Cunningham. Samantala, sinuportahan ni Cloud ang transgender community at iginiit na may lugar sila sa kanyang komunidad at dapat silang mahalin at protektahan. Patuloy namang tatalakayin ng WNBA ang issue ng seryoso at maingat habang hindi pinapansin ang mga pagtatangkang gawing katatawanan o maliitin ang mga taong sangkot. Sa sumunod na balita naman, si Jimmy Butler, star ng Golden State Warriors, ay hindi itinatago kung gaano kahirap ang kanyang pagbabalik matapos mapunit ang kanyang ACL. Siya ay kasalukuyang nagpapagaling mula sa injury sa kanang tuhod na nagtapos sa kanyang 2025-2026 season ay nagsabing ang pagkaka-injure ang pinakamasamang bahagi ng kanyang career sa isang Instagram post mula sa China nitong araw. Gayunpaman, isinabay niya sa pag-amin na iyon ang isang matibay na pangako tungkol sa kanyang pagbabalik. China, lubos akong nagpapasalamat sa lahat ng pagmamahal na ipinapakita ninyo sa akin taon-taon. Isinulat ni Butler, sa pinakamagagandang panahon ng aking career at maging sa pinakamasamang bahagi nito. Pagkatapos nito, nangako siyang babalik ng mas malakas kaysa dati at sinabi niyang ang magiging kwento ng kanyang pagbabalik ay magiging elite. Para sa Warriors, ang mahalagang punto ay ang sinabi ni Butler ay isang pagpapakita ng kanyang determinasyon, hindi isang bagong timetable para sa kanyang pagbabalik. Nagtamo siya ng ACL injury sa kanang tuhod noong Enero na naging dahilan upang matapos ang kanyang season. Naoperahan siya noong Pebrero at agad na nagsimula sa rehabilitation. Bago ang injury, mahalagang bahagi siya ng Warriors na may average na 20 points, 5.6 rebounds, 4.9 assists at 1.5 steals sa 38 games. Wala pang tiyak na araw kung kailan siya makakabalik sa paglalaro. Sa kanyang Instagram post, tinawag ni Butler ang injury na pinakamababang punto ng kanyang 15-year NBA career. Mas ipinapakita nito ang kanyang mental at emotional state kaysa sa aktual na medical update.
Dumaan na siya sa maraming pagbabago ng team at 2 NBA Finals appearance, ngunit wala pa ring championship. Sa edad na 36, sinusubukan niyang makabalik mula sa malubhang injury sa tuhod. Mahalaga ang kanyang recovery sa Golden State dahil isa siya sa kanilang pangunahing scorers at mahalagang contributor sa offense at defense. Hindi pa tiyak kung kailan siya makakabalik, lalo na bago ang season opener ng Warriors laban sa Lakers ngayong October. Ngunit determinado si Butler na muling makabalik sa dating antas at ituring ang comeback na panibagong mahalagang kabanata ng kanyang career. Sa madaling salita, ang pagbabalik niya ay magiging malaking salik sa magiging performance ng Warriors ngayong season. Samantala, ang standout na si Davon Smith mula sa championship game ng Summer League ay pipirma ng kontrata sa Golden State ayon sa kanyang agent na nagsabi sa The Consensus NBA. Hindi pa inihayag kung anong uri ng kontrata ang kanyang pipirmahan, pero malamang na ito ay isang Exhibit 10 contract. Para sa karamihan ng mga players na pumipirma ng Exhibit 10 contracts, ang inaasahan ay sasali sila sa training camp at preseason upang makipag-agawan sa mas inaasam na two-way contract spots. Bawat teams ay may 3 pwesto para sa two-way contracts. Kung hindi makuha ni Smith ang isa sa mga two-way spots na iyon, magiging eligible siya sa bonus sa ilalim ng Exhibit 10 contract kung babalik siya sa G League affiliate ng Warriors matapos siyang ma-waive. Nakuha ng Santa Cruz Warriors si Smith noong Pebrero at agad niyang pinatunayan na isa siya sa mas mahuhusay na player sa G League. Ang 6-footer point guard ay nag-average ng 17.2 points, 6.7 rebounds at 6.6 assists sa 9 na laro para sa Santa Cruz. Sa Summer League Championship game, nagtala siya ng 21 puntos, 9 rebounds at 3 assists at tumulong sa Warriors na talunin ang Grizzlies. Siya ay papasok na sa kanyang ikalawang season bilang professional. 5 season siyang naglaro ng college basketball at pinakahuli ay nag-average siya ng 9.3 points at 3.9 assists para sa St. John's. Sa kasalukuyan, sina LJ Cryer at Malevy Leons ang may two-way contract sa Warriors. Si Smith, ang second round pick na si Lajay Jones, at ang starting center ng Summer League na si Graham Ike ay inaasahang kabilang din sa mga makikipaglaban para sa mga two-way spots. Para makumpleto ang roster, ang unang kailangang pagdesisyonan ay kung ano ang gagawin nila kay Cryer. Kahanga-hanga ang naging stint ng sharpshooter sa Golden State noong nakaraang season. Nakapagtala siya ng 39.4% shooting mula sa 3-point range sa average na 5.2 attempts bawat laro. May 2 bakanting pwesto ang Warriors para sa standard contracts at maaari nilang i-upgrade ang kontrata ni Cryer kung gugustuhin nila. Kapag umabot si Cryer sa 50 game limit, kailangang ayusin ng Warriors ang kanilang roster na maaaring magbukas ng isa pang two-way spot. Para kay Smith, maaaring maging limitado ang pagkakataon niyang makakuha ng two-way contract kung pananatilihin ng Warriors si Cryer sa ganitong deal. Gayunpaman, inaasahang makakakuha si Smith ng two-way contract mula sa ibang NBA team ngayong season. Kung hindi siya alukin, malamang nalilipat siya sa ibang teams kaysa manatili sa Santa Cruz sa ilalim ng G League contract.